Gabi ng Misteryo. Ciudad Verdadero. Ano ang bumabalot na misteryo sa lugar na ito? Dili yung sound na yan. Maraming tumabalakan dito sa syudad. Ang dalawang kamay daw po dapat ihawak sa bowser po. Magkakonekta po kayo para maging kaisa sa lahat ng elemento daw po. Na matatagpuan sa isang lugar sa Quezon Province. Ito ay pinamumugaran ng mga engkanto, ng mga elemento, ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Maraming mga kakaibang mga nandito sa syudad. Kakaibang mga creatures, birds, butterfly, dragonfly. Mga nilalang mula sa ibang planeta, sa iba't ibang star system. Ating alamin ang kanilang mensahe sa tao. Mahalagang mensahe po natin para po sa tao. Magdasal pong mabuti, mag-meditate, magkaroon po ng magandang iniisip sa kapwa. Huwag po mag-iisip ng masama kasi kapag... Ito yung Cretan Labyrinth. Hindi masyado makita. Pero ewan lang, sana nakadala tayo ng drone. Kala ko may drone, no? Wala tayong drone. So, yan. Paikot din to eh. Mas malaking labyrinth to kaysa no sa chapel area. Ito yung isang labyrinth dito. So, also, yung pinakalit. Ako kung natin makita niyo yung Ano bagong dokumentadong ilalagay sa misteryo ng Ciudad Verdadero? yes, ito na nga. That's 22 tayo. Gabi ng Misteryo. Meron tayong dito sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. You also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Ciudad Verdadero. Dito ay matatagpuan sa isang lugar dyan sa Quezon Province. Sinasabing ito ay pinamumugaran ng mga kakaibang nilalang, ng mga engkanto, ng mga nilalang mula sa ibang planeta, sa ibang dimensyon. Ano bang maaaring mensahe nila sa tao sa ating pagtungo sa Ciudad Verdadero? Meron nang gusto makipag-communicate sa akin sa isip. And they are telling me it's been a long time na hindi ako nakadalaw dito. And we are happy you're here together with Dr. Joe and your companions. We welcome you here at Ciudad Verdadero and we are very happy. We felt your presence now and Impo is very happy. Impo is he's the chief guardian sa Ciudad Verdadero. What sound is that? Ang
nadinig ko po doon sa video, nakuha doon sa Ciudad Verdadero ay mayroong spaceship, sa palagay ko ET, na pababa doon sa Ciudad Verdadero. Kaya yung tunog na naririnig nyo dyan sa paligid ng Ciudad Verdadero, mayroon po yan gustong sabihin. At yan ay, welcome daw po kayo, masaya po sila sapagkat nariyan po kayo, malakas po ang enerhiya ng inyong presensya para sa kanila. Sila... Sa video pa lang, sa presensya ng mga iba-ibang espiritu, makakamdaman mo na hindi lang doon sa napakalakas sa kuliglig. Ganun talagang typical na vibration ng mga ganoong lugar na kumbaga pinapangalagaan ng mga iba-ibang elemental ng mga nilalang na nasa ika-4 na dimension at pataas. Maraming sumaya nang kayo magpunta sa Ciudad Verdadero, Ray. And maraming salamat nga pala sa mga enerhiya na dinala ninyo dahil sa may mga nabuksang mga portal sa Ciudad Verdadero sa pagtungo po ninyo. Maraming salamat din kay Dr. Joe at nabigyan kami ng pagkakataon na makadaupang palad kayo muli, Sir Ray. Pakinggan po natin ang tunog at kanta ng mga crickets sa Ciudad Verdadero. Makakatulong po ito para magkaroon ng kapayapaan ang ating kaisipan at maibalik ang ating kamalayan doon sa ating pong orihinal na programa bilang isang naninirahan sa planet Earth at maging mapagmahal sa planeta. Ano yung sinabi ni Ma'am Telma, they are very happy dahil sa may pamamahagi naman sa buong mundo ang tungkol sa Ciudad Verdadero. Kasi mula pa pupunta tayo dito, pinapayagan tayo na kumuha ng video just to show to the world na this paradise, this seat of truth exists dito sa may area ng Quezon. Dito yan sa Pilipinas. Yan ating pag-uusapan sa gabing ito, sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, and universe. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito ng Sabado. Naku, abay masayang-masaya raw ho ang mga nilalang dyan po sa Ciudad Verdadero. At muli, pagkalipas po ng ilang taon, muli pong narinig at naisay papawid ang tungkol po sa Ciudad Verdadero. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Muli, magandang gabi po sa atin. Kumusta na po kayo? Hoy, sobrang init po ng panahon. Ingat po tayo sa ating mga babayan na dapat laging tayo'y hydrated para iwas disgrasya, iwas sakit. Ngayong gabing ito, mga kaibigan, nako, talaga naman very exciting mo ating pag-uusapan tungkol nga po sa Ciudad Verdadero. Ito po yung City of Truth, dyan po sa may Sampaloc, Lucban, Quezon. Ating kapiling sa ating Zoom live, si Dr. Joe Villasano. Dr. Joe, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang gabi, Ray, at sa lahat ng mga nakikinig na nanonood sa buong mundo at ating pong mga kaibigan sa Ciudad Verdadero at ang ating Galactic Brothers. Ayun, oo. Kumusta na ho yung kasama natin na galing ng Russia, si Ma'am Lina, Dr. Joe? Si Scientist Yelena po, nasa trabaho at nagkaroon ng meeting kaya hindi natin makakasama pero gusto niya pong magkaroon ng recording. Yes. Marami po siyang kinikwento tungkol sa
kanyang experience, yung mensahe Opo. sa kanya ni Impo Oh. sa Ciudad Verdadero. So At meron. patotoo sa Oo. kanyang tinatanong sa buhay, ano ba talaga ang kanyang soul purpose? Mhm. Yon ay sinabi ni Impo. Yun bang sinasabi, Ayan, so mamaya ipaparinig din natin, Dr. Joe, yung ating one-on-one with Impo via channeling, Yes, importante po para sa lahat. para maibigay natin sa ating mga kababayan yung mensahe ng mga nasa Ciudad Verdadero. Nasa atin din pong studio, Dr. Joe. Kilala din po ninyo ito, si Miss Marie Chris. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Good evening po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Gabi ng Misteryo. Hi, Dr. Joe. Ayan, si Impo ba nandito na? Gandang gabi, Marie Chris. Abay, clairvoyant po At si... medyo merong mensahe sa iyo. Opo. Meron ito, makikita ni Marie Chris yata si Impo ngayon. Opo, yun nga, mukhang nagkakatugma kayo, Ma'am Jo. Totoong araw nakikita ni Miss Marie Chris ngayon sa studio. Si Impo bigla daw nag-teleport from Ciudad Verdadero. Abay, high-tech din pala yung mga taga Ciudad Verdadero. Ha? Ha? Miss Marie Chris, ano bang sabi ni Impo? Paki-on mo yung yan sa taas. Yan. Nagulat nga ako kasi bigla siyang sulpot dito at nakangiti. Sabi niya, masayang-masaya daw siya at ako na may nandirito ngayon sa pagkakataong ito para mapag-usapan ng Ciudad Verdadero. Actually, ang sinasabi niya ngayon is gusto niya na i-welcome pa ang mga tao para daw ma-awaken at ma-experience yung Ciudad Verdadero dun sa truth na there is a universe. Pagpasok mo sa Ciudad Verdadero, there's a universe na may experience mo ang iba-ibang beings, ang iba-ibang mga nilalang, di lang dito sa Earth, pati dun sa mga galactic na brothers and sisters din natin. So, gusto niya na ma-invite natin yung mga tao, especially those na na-awaken na, so that they can bless and help them. Talaga. Oo, para dumami tayo na mag-spread ng light, dumami tayo na ma-awaken din yung mga ibang tao para matulungan natin ang ating mga sarili at ang buong universe. Abay, ayan pala. Binubuksan na pala ang Ciudad Verdadero sa ating mga seekers of truth. Aba, salamat to, Impo. Mamaya, ipaparinig ko yung one-on-one ko sa inyo, ano ba itsura ni Impo ngayon? Nagpapalit ba siya ng damit? Actually, hindi. Hindi ba? Oo, ang itsura niya, old man na nakakalbo dito pero may buhok pa sa paligid. Talaga. Na puti na medyo kulot-kulot. Dahil grayish-white na yung buhok niya. Tapos naka-white t-shirt lang na manipis na short sleeve. Tapos naka parang jogging pants na kulay blue. Hindi naman galing sa ukay-ukay yung jogging pants. Joke lang mo, Impo. Sorry po. Abay, life is not complete kung hindi tayo natatawa, di ba? Ayan, si Impo, I think, rin to palatawa rin to, di ba? Meron din siyang humor, Ayan, Dr. Joe, nagkatugma kayo ni Miss Marie Chris dito, talagang nandito pala si Impo, biglang litaw, Kaya pala nag-iba yung enerhiya, Dr. Joe? Automatic pong sinabi. Pag nung thought speed. Opo. Nung nagsabi sa akin, diretso nakita na ni Chris. Talaga. Abay, ang bilis, pwede bang mahiram yung technology ng Ciudad Verdadero para makapag-teleport naman tayo kahit saan na lugar sa mundo? Dr. Joe. Nasabi? Oo nga, try natin. Punta tayo sa Subukan daw po natin. Magagawa daw. Pupunta tayo sa malamig. Mainit dito sa Pilipinas. Uy, nasa atin ding Zoom, Dr. Joe, Miss Marie Chris, yung isa sa nagtungo na ng syudad. Ito mayroong himalang naganap sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, nang siya magtungo sa Ciudad Verdadero. Si Miss Belle Nunato. Miss Belle, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po sa lahat ng ating viewers and listeners. Ayan. Salamat sa
ating gabi ng misteryo. Ayan, kumusta ka na, Miss Bell? Ano bang ginagawa mo ngayon at kinakawayan ka yata ni Impot? Gusto yatang bumalik ka rin sa syudad? Ako na rin po, sa totoo lang, bumalik nga din doon. At magandang experience din yung nangyari na nakadating ako dati sa ating dun sa lugar na yun. Talaga. So anong sige, itanong na natin kay Miss Bell. Ano ba yung naganap sa iyo? Ano yung we consider na himala yung naganap sa iyo na magtungo ka sa syudad? Okay, so nung nagtungo kasi kami doon, bale meron akong dinadaing sa aking kalusugan, no. So meron tayong nalaman sa ating bandang ulo na meron tayong bukol. So bilang isang solo parent, syempre tayo ay nangangamba sa ating kalusugan, buhay dahil tayong mga din sa atin, no. So ayun na nga, pagpunta natin sa Ciudad Verdadero, no. So doon yung dalawang yung bato, yung malalaking tipak ng bato doon, yung boulder, ano? Yes. Oo. So wala namang masama na maniwala at subukan natin, no. So pag lapit ko doon sa bato na yon, talagang nakadikit yung ulo ko, tapos nakakapit yung dalawang kamay ko doon sa bato. Pag ikaw ay nag-meditate at buong puso at mataimtim mo talaga na kinausap siya, maririnig mo. Ako, nagulat din ako personally. Yes. Na naramdaman ko yung paghinga ng bato. Talaga, Naramdaman na humihinga siya, parang tumitibok na puso. So parang doon na yung feeling na toong narinig niya ako. Kinausap ko siya, buong puso ko din. Kung ano yung gusto ko nung time na yon na mangyari, tulungan niya ako. So ano nangyari? Go ahead. Yes, after na naman, ang sarap sa pakiramdam, no, parang nakabawas siya ng pain. Tapos moving forward as ilang days ang tumagal, years. So far, laking pasasalamat ko kasi hindi na siya ganun ka lala yung naramdaman ko. So, nakaka-miss din pumunta doon para magpasalamat talaga sa kanila. Ayan. Abay, welcome daw, sabi ni Impo, ha? You can go anytime, ha? At your own vacant time. Diba? Yan. Dr. Joe, ayan, ha? May isang patotoo, ha, na nagkaroon ng kaganapang himala sa buhay nitong si Miss Bell, ang Ciudad Verdadero. Dr. Joe. Tama po yan. Dahil nung pumunta po tayo, yung ating bisitang scientist, left brain po ang scientist, di ba? Si Yelena Kuznetsova, scientist ng mga isda. Nung tinapat niya yung kanyang noo doon sa boulder na yon, parang entrance po yun ng different dimensions, dinala daw siya sa parang spaceship. At doon nakaramdam siya ng ibang enerhiya. At buong maliwanag daw ang kanyang nakita. Doon siya tumanggap din ng kanyang initiation sa ating pong pinangako na connection niya sa cosmic field. At parang nag-vibrate daw siya. Yun ang kanyang patotoo. At nakakuha siya ng image ng energy nung kinuhanan niya ng photo ang big boulder na sinasabi sa atin ngayon. Yun, no? So, hindi mo iisipin na mayroong ganong magaganap sa buhay, no, Ma'am Jo, no? Parang merong sariling pag-iisip yung mga nilalang. Of course, they have their own no. May wisdom kasi sila, and they know everything, kung ano yung dapat na ma-correct sa tao na magtutungo sa syudad. Ano po? Tama po yan. Dahil itong Ciudad Verdaderong ito, para pong naging yard ko ito, playground, kumbaga sa bata. Kasi sinisimulan pa lang po ito ni Art Katakis, ay tuloy-tuloy na po tayong pumupunta sa lugar na ito. At hanggang ngayon, ay hindi po nagbabago ang purity ng lugar. At yung parang nasa iba kang lugar na hindi ka nasa Pilipinas, iba yung pakiramdam, iba yung mga
sensations sa iyong mga senses at agad-agad umaangat ang iyong kamalayan doon sa sinasabing cosmic wisdom, Ray. Yes, oho. Pero Miss Marie Chris, nung nagtungo ka rin sa syudad, ano yung overall na impression mo dun sa area? Actually, tama yung sabi ni Ma'am Jo, no, ni Dr. Jo. Talagang yung lugar na yun, sobrang ganda ng vibration. Na para bang pagpasok mo pa lang doon, feeling mo nasa ibang lugar ka talaga. Maraming tao na nakakarating doon, pero ang nakikita lang nila yung kalibliban ng lugar, nakikita nila yung mga halaman, yung mga yung tubig, yung lake doon. Pero kung isa kang yung lake doon, no, nung nagpunta ako doon doon sa lugar na yun, parang may nakita akong lumilipad na sarimanok ba yun, na ang haba-haba ng buntot. Tapos nung nakita kong tumatawid siya doon sa pinakalagun na yun, abay, parang may dinaanan siyang pintuan na bigla siyang nawala. So, nag-materialize siya physically, then nag-dematerialize siya at napunta ulit siya sa kabilang dimension. So, pwede pala mangyari yun, no, sa ganyang mga lugar, especially kapag, tulad ng Banahaw, di ba? Itong Ciudad Verdadero, parang sinasabi nga nila na ito'y karugtong daw ng Holy Mountain na Banahaw. Ikaw ba, nakakita ka ba ng mga nilalang doon? Actually, madami. Bukod kay Impo. Yes, oo. Nakakita ako ng ano doon. First and foremost, yung pinaka-favorite ko na nakita doon is giant black bird na tatlo ang mata. 3 eyes? Yes. Aba? Yes. Nung pinicturan ko yun pero lumana kasi yung picture, hindi ganun kalinaw. Nakatago lang siya? Oo, nakatago lang siya. Okay. So makikita mo pero hindi obvious, wala kang makitang shape na eksakto para i-describe na isa siyang ibon, gano'n. Pero yun yung pinakamagandang na experience ko doon. May mga nakita rin ako doon na mga batang prinsipe. Oo, parang meron silang paano ba explain yun? Hindi tribe parang may clan? Sarili sila, parang gano'n. May race. May species yan. Na nakita ko yung lalaking yun na prinsipe daw siya. Gano'n. Tapos, wini-welcome rin niya kami nung nagpunta kami doon. Kasi may mga section yan sa loob ng syudad na meron silang talagang nakatakdang lugar na doon sila nananatili na mamalagi. Aba, hindi naman to alien beings, mga elementals, mga nature spirits. More on nature spirits sila, yes. Kasi yung lugar, ang ganda talagang nature na nature. Parang pagpupunta ka dyan, nawawala ka sa kabihasnan. Di ba, Dr. Jo? Nung nagpunta tayo, parang, wow! Pwede ba dito na lang tayo? Para ayaw mo nang umalis di ba? Mantakim yung puro puno. Electron level, di ba? Yes. Mabilis tayong na-recharge after long trip. Ay, opo, grabe. Pagdating natin doon, baliwala lang. Bigla tayo. Anyway, siguro, Dr. Jo, although nandito na nga si Impo, salamat po. Pasensya na, wala akong ipapamerienda sa'yo Actually, ano sabi? Actually, si Impo, may binigay sa akin ngayon na isang parang puting bato na opaque siya hindi siya transparent. Okay. Tapos sabi niya, gift daw niya yon, gamitin ko daw yon kapag nasa times of darkness daw. Oo. Tapos lumapit siya sa'yo. Actually, sinasabi niya sa akin na gusto daw niyang mag-channel. Kaso sabi ko, yun po baka mahirap po kasi siya rin po yung host ngayon. Hindi nga ako nagpapakita ng mukha pag nag-channel Baka bigla magtakbuhan yung makakita sa mukha ko. Alam niyo, tumatabingi kasi mukha ko. Naintindihan naman daw ni Impo. Pero telepathically, I think ang gustong sabihin ni Impo ay Ray, salamat sa iyo at kahit paano naipamahagi mo sa ating mga kababayan sa sangkatauhan ang katotohanan tungkol sa Ciudad Verdadero. Yun. Siguro dahil nga yan, sandali lang. Magbe-break pa tayo? Partner. Partner, nasaan ka na, partner? Mamaya siguro ay ipaparinig natin yung ating interview kay Impo dahil sa ako'y Het, meron ba tayong break?
Meron pala. Ayun, mamaya after no ating break. Pero in the meantime, Miss Jobel, ito bang naganap sa iyo na sabihin natin na talagang healing sa iyo? Ito ba'y nakapagdulot din sa iyo ng magandang inspirasyon para makapag-move on ka sa iyong buhay, and at the same time na linawan ang iyong kaisipan na meron palang ganitong dimension, meron palang ganitong mga nilalang na pwedeng tumulong sa atin na anytime pwede nating tawagin, Miss Bell? Yes. Totoo naman yun, no? So, talagang pag ordinaryong tao, hindi talaga agad kasi maniniwala sa mga ganyang bagay. Correct. Not unless talaga ikaw, yung maranasan mo ng ikaw mismo sa sarili mo. So, nung time na... Go ahead. Oo, parang nakakagaan ng feeling, parang tama yung sinabi nga kanina na para ka na-recharge. Ganun kasi yung pakiramdam. So, parang talagang yung pain na yon nawala. So, parang ikaw talagang pasalamat ka talaga sa kanila, sa tulong nila na hindi mo naman talaga, kumbaga ikagugulat mo na talagang bukal sa loob din nila ang pagtulong, no? Lalo sa talagang nangangailangan. Hindi mo aakalain talaga na, kasi ang mga tao ang iniisip din kapag may mga elemento or lahat talaga masama or nakakatakot. Yes. Hindi ba? Naman lahat. So, hindi sasabihin ko sa mga nanonood ngayon, hindi lahat. Hindi lahat masama, hindi lahat nakakatakot. Mayroong mabubuti gustong tumulong sa atin. Yes. Gustong magbigay mga kaganyan, mga mensahe dahil ako din narinig ko yung mensahe nila before pala, no? Share ko lang din yung mensahe nila before bago mag-pandemic. Yan, sige, Miss Bell, bibitin lang kita, tayo magbe-break lang ng konti. Tungkol dun sa message na yan and also our one-on-one with Impo, standby lang kayo dyan, walang absent, walang aalis, Kami ho'y babalik pa rin po sa ating Gabi ng Misteryo. Oras, ganap na pong 10:30. Ang himpilang ito alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo. Yung message, may mga nag-comment na dito sa ating FB Live sa DZRH News Television. Si Ma'am Zeni Lobigas Jose, magandang gabi po sa inyo. Sir Ray, sabi niya, Norberto Ferrer, si Leo Havares, good evening po sa inyo. Abay, mga bati sa ating mga nagpapa-shoutout yung mga yan.
Eduardo Narvaez. Ito, nagtatanong, bakit naka-jogging pants? Simbo. Hindi, malalang kung ano naman. Ano siya, pakisagot mo nga, Miss Marie Chris. Actually, hindi jogging pants per se. Parang pajama. Oo. Oo. Manipis na pajama na Di ba kulay yung parang asul. parang ano yan, yung sa mga sinaunang panahon na parang may tawag dyan eh. Yung parang nakapadyamang mga matatanda, mga may edad na. Oo. Hindi ko alam. Hindi naman patad yung ano. Ay, Hindi hindi. naman, iba yun eh. Ayan, si Irish Gale. Irish, magandang gabi sa inyo dyan sa Bicol. Si Mundomar, sabi niya, paring Ray, ano itong binabanggit mo rito? Conjugase el verbo ciudad verdadero. It's a verdant city full of greens and fertile vegetation. Wow, ang galing mo Mundumak salamat. Eduardo Narvaez, totoo po yan, maraming misteryo sa mga liblib na lugar. And nakaka-relate po ako dyan. I'm from Atlanta, Georgia, USA. Uy, nasa USA pala si Sir Eduardo Narvaez. Ana Sioyama, magandang gabi po sa inyo. Lloyda Ibanez Sacramento from Santa Rosa, Laguna. Si Lizelle Garciliano, ang panaginip po ba kaya nyong sabihin? Ibang topic ho yan. Mahayaan po ninyo one time sa ating programa. Yan yung mga pag-uusapan natin tungkol sa panaginip. Pero karaniwan po panaginip, ano po yan na symbolic, hindi ho literal ang interpretasyon. Si Lara May Calusa, good evening po sa inyo, Miss Lara. I think si Miss Lara to yung sa Baguio City. Di ba? Kumusta ka na dyan? Tess Panilan and si Brother Ron, magandang gabi sa inyo. Ito na yung binabanggit ni Miss Bell. Ano yung mensahe, Miss Bell, na sinabi sa iyo ni Impo? Yes, yung mensahe po ni Impo nung bago pandemic po, no. So talagang kailangan daw pong magdasal at maging yung ating ano bang tawag dito, yung pangangalaga sa kalikasan, nabanggit din po nung time na yon. So parang after nun nagkasunod-sunod na po, di po ba yung nagkaroon ng yung may mga pagsabog ng mga, di ba, yung mga pinatubo ng taal noon at nagkaroon ng sumunod na nga po yung pandemic po, no. So parang totoo yung sinasabi ni Impo nung time na yun. Naging warning siya kung tutuusin. Yun nga lang, hindi na talaga diretsong sinabi kung ano yung mangyayari, pero kailangan talagang laging magdasal, mag-meditate ang mga tao. Ayan, maya tungkol din dyan. Mukhang ganyan din yung binabanggit uli ni Impo ngayon. Miss Maricruz, diba? Parang ganun din uli. Parang nire-reiterate nila yung ganyang mga mensahe para naman tayong lahat ay ma-attune yung ating mga sarili sa source, sa God. Ma-align tayo sa ating poong lumikha. Parang ganun. Ayan, Dr. Joe, itong mga ganito mga mensahe, nasa awakening process po tayo, nasa 2024 tayo, talagang nagkakaisa, hindi lang itong mga elementals, kundi pati na rin yung mga galactic beings. Ganyan din yung mga mensahe sa atin, hindi ho ba? Tama po, mapapansin natin yung ating mga galactic brothers ay tungkol sa pagmamahal, pangangalaga ng ating kalikasan, lalo na po itong ating tinitirahang planet Earth, respeto sa lahat ng elemento. Halos pare-pareho po ang mga download sa atin. Dahil iyan po ang parang ibinababa din sa ether, sa programa ng ating pong evolving Earth. Kaya napansin mo, Ray, yung iyong message sa Galactic Brothers at saka yung message ng isang tao na hindi naman sa Pilipinas nangyari, halos magkatugma. Dahil nasa ether po ng Earth ang lahat ng mga mabubuting mensahe para nga makatulong tayo sa evolution ng bawat isa at ng buong planet Earth. Siguro mamaya, Ma'am Jo, basahin niyo yung yung message na medyo mahaba rin, pero halos magkatugma nga nung nag-channel ako diyan sa Ciudad Verdadero. Pero this time, ito yung aking one-on-one interview kay Impo via channeling. Hindi na ako magpapaliwanag kung paano ko ginawa ito, na ipaliwanag ko na. Pakita nga natin RHTV, please. Impo,
Isang kagalang-galang na gabi sa iyo. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang Ciudad Verdadero? Recently, nagpunta po kami dyan ni na Dr. Joe Villasano, si Miss Lena of Russia, and together with Richard and ako. Medyo gahol tayo sa panahon and wala tayo masyadong naging communication, as well as wala ring although nag-channel tayo. Alright. Kumusta na po kayo, Impo? Kumusta na po kayo? Oh, Ray, kumusta ka na? Okay lang po, Impo. How are you? Nakakamiss po kayo. Recently, nagpunta kami dyan sa syudad. Kumusta na po ang syudad ngayon? Anong feedback na napunta kami dyan ni Dr. Joe? Maraming sumaya nang kayo magpunta sa Ciudad Verdadero, Ray. And maraming salamat nga pala sa mga enerhiya na dinala ninyo dahil sa may mga nabuksang mga portal sa Ciudad Verdadero sa pagtungo po ninyo. Maraming salamat din kay Dr. Joe at nabigyan kami ng pagkakataon na makadaupang palad kayo muli, Sir Ray. Sinisir ninyo? Opo naman, kasi kung wala po kayo, hindi po mababalita sa buong mundo ang Ciudad Verdadero. Alam po ninyo, malaki na nga pong pinagbago ngayon ng Ciudad Verdadero. Marami po mga tumutulong sa amin ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon, sa ibang kalawakan po. Yung po mga kaibigan po nating mga nasa ibang planeta, nagpupunta rin po sa syudad. At hindi lang po yan nakikita ng mga mata ng tao, pero kung tutusin po, kung ipipikit po ninyo yung mga mata, at inyo pong ipapaling ang inyong kamalayan sa kalawakan po nitong Ciudad Verdadero, marami po kayong makikita. Sa totoo lang po, marami na rin pong mga batang mga extraterrestrial nandito po para kayo po ay makadaupang palad sa susunod pang pagtungo po ninyo sa Ciudad Verdadero. Pero masayang-masaya po sila dahil nakita na rin po kayo at marami pa rin pong mga magtutungo, mga batang mga alien para kayo po ay makadaupang palad. Wow. Dire-diretso yun, Impo. So, Impo, ano yung binabanggit ninyo mga nabuksan mga portal? Yun po yung daanan po ng ating mga Galactic Federation brothers para makapunta po rito sa ating planeta. Kasama na po ang Ciudad Verdadero sa nagbukas po ng mga portal. Marami po mga portal po sa buong mundo ang nabuksan mula na magkaroon po ng solar eclipse. At yung po mga susunod pang mga taon ay marami pa hong mabubuksan. Okay. Ano na pong mga beings nandiyan po sa Ciudad Verdadero? Marami po, iba't ibang mga planetang pinanggalingan, pero masyado pong malakas yung pong presensya ng ating mga kapatid sa kalawakan mula sa Pleiades, kasi po sila ang nagbibigay po na inspirasyon sa aming lahat, pati na rin po sa inyo mga tao, para mabuhay po at magkaroon po ng magandang nagda. Ito pong inyo pong pataas ng inyo pong kamalayan. Okay. So, ano po ang mahalagang mensahe po natin para po sa tao? Magdasal pong mabuti, mag-meditate, magkaroon po ng magandang iniisip sa kapwa, huwag po mag-iisip ng masama, kasi kapag nag-isip po tayo ng masama ay lalo po nagtatagumpay ang kadiliman. Dapat lagi po nating isipin ang kapayapaan sa bawat isa. Kung meron pong hindi pagkakaunawaan at hindi po pagkakaintindihan, nag-aaway-away, pwede naman pong mag-usap ng mapayapa. At yun rin po, iwasan po sana ng ating mga opisyal ng gobyerno ang nag-aaway para na rin po sa kapakanan ng lahat. Alam po ninyo, wala naman po kami magagawa, pero
gumagawa lang po kami ng mga inspirasyon sa inyong lahat para kayo'y makapamuhay ng mapayapa. Ano pa ho ang inyong gustong sabihin? Ito po ang pinakamahalaga sa lahat na dapat mong tandaan ng tao. Ang planeta po ay tumatanda, pero dapat po tayo po ay tumatanda rin po. Tandaan po nating palagi ang pangangalaga sa kalikasan. Marami na po ang nasisira sa buong mundo. Huwag na po nating dagdagan. Sa halip, tayo po ay lagi hong magtanim ng puno, ng mga halaman para hindi ho tuluyang masira ang ating planeta. Hindi lang po ito inyong planeta, kundi pati na rin po kami na hindi po ninyo nakikita. Kasi kami po talaga ang nangangalaga po sa planetang ito. Kami po ang nagbabantay sa lahat po ng mga halaman, ng mga puno, ng mga lupa, ng mga hardin, ng mga tubig, ng hangin. Kaya sana po ay gumawa rin po kayo ng paraan na mapangalagaan po ang lahat. Iwasan na po natin na gumamit po ng mga nakalalasong mga chemical, ng mga nakalalasong mga bagay para hindi po tuluyang masira ang ating pong planeta. Salamat po yun po. Napakalaga po yung mensahe na yon sa lahat. Opo, kasi po wala naman pong iba magtutulong-tulong kundi tayo pong mga nilalang sa mundong ito. Hindi man nakikita ang amin pong lahi, ang amin pong dimensyon, ay nandyan po kami na umaalalay po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Sana naman po mahalin po ninyo ang buong planetang ito, ang kalikasan. Huwag po nating isipin na kami po ay kaaway. May mga engkanto po na talaga namang masasama, pero mayroon din po kaming batas na ipinatutupad at sinusunod. Salamat din po. Thank you so much for that message. You're welcome po, Sir Ray. Salamat anak. At kayo po ay nadalaw sa syudad. Malaking bagay po yun. Alam po namin sa mga susunod ay makakadalaw din po kayo. Pero sandali lang po yun po. Meron po ba kayo mensahe kay Tatay Art Katakis? Si Tatay Art Katakis po, siya po ang pinaka-supremo. Actually, sinawag siya supremo ni Dr. Jimmy Licago. But he's the owner of the property. And also, he's the one, siya nag-develop ng Ciudad Verdadero. Yun po, kumusta na po si Tatay Art? Meron po ba kayong mensahe? Isa lang po masasabi ko kay Art, maraming salamat Art. Huwag kang mag-alala, ginagabayan namin ka para naman humaba pa ang iyong buhay. Alam namin na humihina ng iyong katawan, pero andito kami para umalalay sa iyo. Salamat Art. At sa lahat ng mga kamag-anak niya, pamilya niya, maraming salamat. Sa caretaker na rin na si Telma, salamat din sa iyo at sa iyong pamilya. Alam namin nandiyan kayo at umaalalay sa amin at nangangalaga sa buong Ciudad Verdadero. Salamat po. Halos dugma dun sa binabanggit ni Miss Bell, ano? Prayer, meditation, pangangalaga sa kalikasan. Ano yung binabanggit mo, Miss Marie Chris, na gustong ipahabol ngayon ni Impo dito? May PS yan, no? Postscript. Ha? Oh. Habang pinapakinggan ko kasi yung channeled message, nandito rin kasi si Impo. So, ina-explain niya sa akin kasi daw yung mga halaman daw, yung mga puno, hindi lang daw scientific kasi yung connection nun sa atin. Okay. Technically, nag-channel din daw sila ng energy from other beings and tina-transfer yun sa atin. Sa atin? Sa atin as inhabitants of Earth. Ah. Oo. So, well, ano ba? Kailangan natin diba? ng puno. Oh, exactly. Diba? Oo. Everywhere kailangan natin ng puno. Dapat sa Metro Manila maraming puno. Yes. Oo. Para yung channeling of energies na yun, they withdraw the energies from the universe maybe. Yes, oo. Tapos ibinibigay sa atin. Yes, oo. Ng mga tao. So, parang ano, no, sa scientific interpretation, para kasi sila nagbibigay ng oxygen, di ba, sa atin. Then tayo nagbibigay din tayo sa kanilang carbon dioxide. So ito talagang more energies ang ibinibigay sa atin ng mga plants, mga trees. Oo, pero
On top of that, ang isang pinapakita rin sa akin ni Impo is network of yung mga trees everywhere. Network kasi yan. Worldwide. Oo, worldwide din. Oo. Na parang nagkakapit-kapit sila ng energy ng mga roots nila to distribute kung ano yung nare-receive nila. Pero since konti yung plants natin dito and trees dito Kukunti sa nare-receive Philippines. sayang. Exactly. Kukunti nare-receive natin energies. Oo. Ayan, Dr. Joe, mukhang tama, no? Tumpak, dapat talaga itong ating planeta, mapangalagaan natin, makapagtanim tayo ng maraming puno. Di ba? Tama po yan. Dahil ang puno po ay hindi puno lamang yan. Iyan po ang ating antena, kung baga buhok. Ang ating pong bawat hibla ng buhok ay antena po natin yan sa pagda-download ng cosmic information. Alright. Kaya tama po yung natanggap, eksakto yung natanggap ni Chris na mensahe kay Impo, na habang pinuputol po natin ang ating mga puno, ay bumabawas naman ang natatanggap natin na wisdom sa kalawakan. Dahil inaalis natin yung ating antena. Kaya sa gabing ito po ay isang segundo, hinihiling po natin na ang cosmic program po ng halaman na para sa planeta ay ini-invite po natin na ibaba sa lahat ng mga kalupaan na wala na pong puno. Ito po ay pangangalagaan po ng mga engkanto, ng mga elementals, at ito'y sisibol. Ang responsibility po ng mga tao ay huwag pong sirain ang mga puno. Yes. Yun po ang sabi ngayon. Pati rin pala kayo, Ma'am Jo, no, na nag-channel na rin. No, ha? Ako bawal. Tapos na. Miss Bella, tama, no, yung binanggit mo, yung message before pandemic, prayer, meditation, and so forth. I think yung ano rin, yung tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Di ba, Miss Bell? Halos ganun din, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa ating kalikasan. Yun ang very strong message, eh, ha? Hanggang ngayon, ha? Yes, Miss Bell. Nawala ka sa audio. Ayun, go ahead. Kailangan talaga natin yun sa panahon ngayon eh. So, I guess talagang habang buhay natin siyang gawin kung tutuusin. Hindi lang kung kailan maiparating yung mensahe. Ayan. Sabi nga ng isa nating viewer dito, si Sir Joel, ako po'y naniniwala sa mga elemento, pero meron ding naniniwala, pero sa di naniniwala, hindi natin mapilit. Tama ho yun. Hindi naman kailangan pilitin pag hindi naniniwala. Kasama ho yan sa process ng ating evolution as a human being, kasi depende rin po yan sa foundation po natin pinaniwalaan. Wala hong pilitan. Pero ako, personally, kapag meron po tayong ma-experiences with them from nature spirits, yun po ang ating paniniwalaan. So, doon po tayo. Yun po magiging sandigan natin para ma-share natin sa kapwa yung kanilang naibibigay sa ating pagpapala, no? Kung meron pong kagalingan ibinibigay po sa atin. Alright, Ka-Feds Manalili, magandang gabi sa iyo. Si Irish Gale, interesting, napasearch po ako. Napasearch. Sabi uli ni Sir Joel, ang tao'y may connection sa universe, sa araw, sa buwan, sa bituin, kahit sa mga yumao na. Tama ho yan. Alright, so sa nalalabi natin mga minuto, Dr. Joe, ano ang may advice po natin sa ating mga kababayan? We have a series of channeling of messages na ginawa na rin po rito sa ating program. Siguro, hindi pa ba sapat yun para tayo magising sa katotohanan, na Dr. Joe? So kailangan po natin talagang makinig na ang ating pong katawan ay 5 elemento po ito. Sa paggising po natin sa umaga, ay kailangan pong batiin natin, magpasalamat kay Brother Sun. Thank you, Brother Sun, for my light of life. Yan po ay nabanggit na rin ng ating pong healer na si Cora Guidote. Yes. Bawat pong patak ng tubig na iniinom natin ay dapat po natin sabihan ng love and gratitude. Yes, Bawat subo ng ating kinakain sa araw-araw ay pasalamatan ang ating planeta. At
ang mga lahat ng mga nakikita natin, yung mga halaman, lahat po yan ay may emosyon katulad natin. Yes. Kinakausap po yan, pinapasalamatan. So, hawakan po natin ang ating mga kamay, 1 second po, na merong kunwari na isang dahon sa loob ng ating dalawang kamay at sinasabi natin, maraming salamat sa lahat ng puno na nagbibigay ng oxygen sa buong mundo. Ang bawat puno at bawat dahon ay ang ating pong kaibigan para tayo po ay mabuhay. Maraming salamat daw po. Thank you so much, Dr. Joe. Miss Marie Chris, meron bang PS uli si Impo? Anong tatawa talaga ako kay Impo? Gusto ko siyang i-hug. Kaya lang di ko siya ma-hug eh. O, diba? Actually, yung boses ng channeling message nyo is ganun din yung boses niya. Talaga? Oo, when I hear him. Talaga? Very lively kasi Yun siya pa eh. rin Tapos yun. may sense of humor din. Oo. Ayun. Pwede bang mahag ka, Impo, sa panaginip? Panaginip na Iyayakap ka na daw niya ngayon. Iyayakap na ba ako? Salamat no, Impo. Ayan. Oy, sa mga taga Ciudad Verdadero, maraming salamat sa inyo and sa inyong maalab na pag-welcome sa amin ni na Dr. Joe. And I hope tama yung binabanggit Miss Marie Chris, no? Naging open na ngayon ang Ciudad Verdadero. In fact, kung titinan po nyo sa Waze, nakapin na ho yan. Madali na hong puntahan. Ha? Yun na lang, kung paano makapunta na lang, yun na lang problema natin. Pero yun, nakapin na ho yan sa Waze. Ha? Alam na ni Wase. Yung din yung sinasabi ni Impo, no? Actually, siguro sa'yo na sinabi na kung kayo interesado, ramdam nyo na parang gusto nyong puntahan ang Ciudad Verdadero, yun na daw yung sign. Yes. Yun na yung sign na handa na kayong tanggapin yung katotohanan. Buksan yung kaisipan nyo na tayong bilang mga tao, may role tayo sa universe natin. Meron tayong responsibility. So, kung pupunta tayo doon, buksan natin yung puso at isipan para talagang makarating tayo at makakommune dun sa lugar. Yes. Ayan. Salamat. Miss Bell, muli maraming salamat sa iyo. Ano ba ang ginagawa mo ngayon para naman maka-invite ka ng ating mga viewers, mga listeners? Meron ka bang Facebook page? Meron ka bang YouTube channel? Meron ka bang IG, social media accounts na pwede nilang i-follow, please? Yes, maraming salamat po no sa ating mga viewers ngayong gabi na to at listeners. So, meron po tayong social media sa Instagram, jbell.feet at YouTube po, jbellsm. So, pwede nyo po akong i-follow doon at makita ang ating mga ginagawa po sa buhay. Sandali, ano bang ginagawa mo ngayon? Professional, ano ka ba? Ano bang profession mo ngayon, Miss Bell? Po ay ang banker pero work from home po. And you do other things like what? Yes. Ay workout, nag-gym po. Ayan na, ayan na. Ang mga matitinuho yung mga kausap natin. Hindi ho tayo lutang. Kasi sabi nila, baka naman mga lutang yung mga kausap mo, Mr. Hindi ho. Ako, hindi rin po ako lutang. Paminsan-minsan lang. Sandali lang, meron pang nagbabanggit dito si Ara Joy Spirito. Magandang gabi po sa inyo. Si Sats Hain, merong mga spacecraft na nakabalat kayo ng dry leaves, lumilipad ng... Nagcha-channel ka ba, Sats? Ano ha? Rolando Reyes, magandang gabi sa'yo. Salamat. Gusto ko pong makapunta sa Ciudad Verdadero. Ayun, open na ho ang syudad sa mga seekers of truth. At saka sa mga gusto makapag-commune with nature. Ayun na, nakapin na ho yan sa Waze. Miss Marquez, maraming salamat sa'yo. Saan ka pa pwede i-follow? Hanapin niyo lang po ako sa social media, Marie Chris Nonato. Uy, di ba ano ka rin? Animal communicator ka rin? Yes, actually, on Monday, plug ko na lang din. Yes. I'm about to open my shop. So, pwede kayong magpa-Reiki. Kayo mismo bilang tao and also Reiki your master animals. ka rin, right? Yes. Yung Reiki master I'm din. a pet psychic and a Reiki master. Pero hindi rin ako lutang kasi IT programmer ako. So, yun, IT programmer. Hindi ako lutang. Ayan. Dr. Joe, muli maraming salamat po sa inyo, ma'am. And please send my regards to Miss Lena dyan po sa Russia. Kung meron po kayong contact sa kanya. Salamat po, Dr. Joe. Salamat po, Ray. Marinig po ito ni Yelena.
Thank at you so may much. papadala natin ang record at yung pong mga gustong matuto ng self-healing at kung ano pang gusto nilang maunawaan tungkol sa practices na spiritual ay nagbibigay po tayo ng seminar sa Academy for Holistic Healing Arts or AWHI. PH po, pwede kayong contact at sa iba pa pong mga social media ng AWHI. Ayan. Salamat, Salamat Dr. po, Joe. Rick. Salamat. Yes, si Chris, yung mga nakapunta na ng Ciudad Verdadero at Catakis at si medium po natin, Telma, at pamilya niya. Ayan, salamat. Una-una, gusto kong pasalamatan din si Tatay Art Catakis na talagang siya nagtayo ng foundation na yan dyan sa mismong Ciudad Verdadero. And we expect na maraming nang makakapunta at makakarating. Kasi magkaiba kasi yun eh. Iba kasi nakakapunta pero hindi nakakarating. So I hope na makapunta at makarating din po kayo. Ayan. Salamat po. Thank you kay Impo. Impo, salamat ha. Yung pagbalik namin dyan, dapat may merienda kagad. Ha? Salamat. Thank you so much. Yan po ang kabuuan po na ating Gabi ng Misteryo ngayon pong gabing ito ng Sabado. Sa ilang saglit ho mga kaibigan, sandali lang, hindi ko pa nagpapaalam. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. And of course, sa ilang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 11 ng gabi.